mukhang ang majority ng kasama niyo sa Kongreso ay ayaw naman po ipatawag yung taong dapat hinihiling niyo itawagin. Kaya nga, kung di namin pwede patawag, di ba na kami mag-hearing, di ba? Pabayaan lang independent commission. Pero wala daw sacred cow sabi nung chairman. No sacred cow. Paano walang sacred cow? Hindi nga pwede ipatawag yung member, di ba? Oo nga, no. Anyway, teka lang, ano ho bang naging dahilan? Tapunta kayo ng Senado kanina. Kayo ba'y formal na may imbitasyon, Kong Toby? Meron po. Ako yung inimbitahan po. Opo. Hindi kayo kasi diba, ayaw nilang ipalabas yung USB dito. So, inimbitahan po ako doon sa Senado. O pumunta naman tayo dahil wala naman po tayong tinatago. Tama-tama. Gaya ng ating nabanggit kayo na nasa linya na po ng ating komunikasyon ng representante po ng Nabotas, Kong Toby Chanco. Kong Toby, napapanood po kayo sa Net25, napapanggan po sa Radyo Agila. Live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Kong Toby, magandang hapon po. Yes, Jen. Yes, Nelson. Magandang hapon. Una po, teka lang, nabalitaan nyo na ba? Nagkaroon daw po ng change of leadership ang Senate. Anong reaction nyo? Nabalitaan ko po. Ayun, mukhang pati daw ata ang Blue Ribbon maapektuhan. Magkakaroon din ng bagong members. Hindi ko po nabalitaan yun. Ang nabalitaan ko lang is yung change ng leadership sa House. Hindi po, pasensya na po, hindi ako pwedeng magkomento doon. Dahil hindi po ako member ng Senado. Tama. Kinunan ko lang kayo ng reaction. Out of parliamentary courtesy, hindi po ako makakapag-komento sa internal matters ng Senado po. Yes po. Salamat po at ginagalang po namin. Thank you. Una po, kailan po ba nagiging illegal? Kasi kayo na may pinapaliwanag kayo, legal naman yung paghingi ng pondo. Kailan ba nagiging illegal kapag ang isang pondo ay pinaglaanan po ng pondo ng isang mambabatas, Kong Toby? Okay. Lahat naman po, di ba? Wala naman congressman na ayaw na makapagdala ng mas maraming proyekto sa kanyang lugar, di ba po? Yes po. Siyempre, yan naman ang pinapangako namin lagi sa mga constituents namin, di ba? Sinasabi namin, susubukan namin kumuha ng pondo para sa mga proyektong yan. At pag nakakuha, di ba, pinagmamalaki po namin o nakakuha po kami ng pondo. So ako po, pag sa budget process, sumusulat po ako. Pag kulang, sabihin ko, ganito po, nagre-request po kami ng pondo na additional, sana mapagbigyan. Okay. So ang nangyari po doon sa akin, doon po sa request ko na 1.5 billion plus, ang na-approve po is 591 million. Okay. Yun yung sinasabi nila na insertion daw yun. Hindi po insertion yun. Kasi ang pwede lang mag-insert is membro ng BICAM. Hindi naman po ako naging membro ng BICAM. So yun po ay request ko na inaprubahan ng BICAM. Okay. Yun po ang paliwanag po doon, no? So, ang sinasabi ko lang po, katulad nung kay Congressman Saldico na chairman ng Committee on Appropriations, meron siyang 13.8 billion na siya po ang proponent, pero dinala niya po sa iba't ibang distrito, di ba po? So, ang tanong, bakit yung mga congressman doon sa lugar na yun, hindi nila request tapos dadalan sila ng pondo? Yun po yung tanong doon. Pero di ba kasi sabi siguro hindi, party list ako, nationwide naman, pwede ako mag-alaan ng pondo. Kapag ka ganun, Kong Toby, ano ang magiging pruweba natin na may mali doon sa sistemang ganon? Kasi ang allocation po ng party list, di ba, sinabi na po ng ating chairman, Congressman Marcoleta, ang allocation ng party list is 150 million, di ba po? Bakit yung party list niya na ako Bicol 2 billion, yung BHW 2 billion, tapos siya bilang saldi ko may 13.8 billion. Di ba po? At tapos hindi naman request ng congressman dun. Tapos napunta pa dun sa lugar na kung saan may kalokohan yung mga projects. Hindi ba kaduda-duda po yun? Well, again, paano ba natin na-explain sa taong bayan, Kong Toby, na kasi yung duda, minsan po, alam niyo naman, yung duda na sa isip natin pero ano yung link na talagang yung kaduda-duda na yun ay mapatutunayan natin at madaling maintindihan ng taong bayan, Kong Toby? Wala pong makakapaggawa nun kung hindi siya dahil siya po chairman ng Committee on Appropriations. Wala pong congressman na kaya magdagdag
ng ganun kalaki sa distrito nila. Okay. Tapos kung madidinig nyo yung statement ni Governor Dolor, 'di ba nung tinanong, yung mga may proyekto na may problema, sinong contractor? Sinabi niya po na SunWest na dating pag-aari ni Congressman Saldico na di umano ay nag-divest na po siya. Si Nelson po, Nelson? Yes, Nelson. Kung Toby, kasi kung ako yung congressman, di ba? Maglalaan ako ng pondo, lalagyan ko ng mga pondo, itong mga lugar na ito, pero kailangan ko ng kasabwat para, di ba? Para ma-implement. Kasi kung maglagay lang ako ng pondo doon, tapos wala na, walang problema. Yung mag-i-implement, dapat may kasabwat ako doon. Di ba, Kung Toby? Hindi, teka, ganito po. Meron naman congressman na gusto lang na magdala po ng proyekto. Hindi naman lahat ng congressman gusto nila na, di ba, na pagkakitaan yung proyekto, di ba? Siyempre, kung yung congressman na yun, ang gusto lang niya makapagdala ng proyekto, di happy na siya, di ba? Wala problema. Papaubaya na siya. Papaubaya na niya sa DPWH. Kaya nga sinasabi natin, may conflict of interest kung ikaw ay congressman at meron kang pag-aaring construction company. Ayun. So, pumasok dun sa construction na ikaw ang may impluensya. Opo, di ba? Nako, pero ano hong mga violations? Kasi ang hinahanap natin ngayon, mapanagot kung sino man ang may mga paipaglabag, Kung Toby. Tingnan po natin. Kaya lang, ang number one question is paano napunta yung pondo doon? Hindi nga natin mapaliwanag kasi hindi nga lumalabas si Congressman Saldico, di ba po? Mukhang... At alam nyo, ang hindi lang naman yun ang problema. Ang problema, di ba napaliwanag ko, is yung mga flagship projects ng Pangulo. Yung malalaking proyekto, yun ang binawasan ng pondo. Yun. Pinapondohan. Kung Toby, nung isang araw, naglabas ng statement ang Executive Secretary. No? Ang bandang huli ay sabi niya sa House, clean your house. Clean the house, yes. Yes po. Ano sa tingin nyo? Paano ito dapat na tingnan ng House leadership? Maliwanag naman po kung ano yung mensahe, di ba po? Tamo, gumawa sila ng TRICOM. Ano ba ang layunin ng TRICOM na yun? Ano lang, pagtakpan si Congressman Saldico, hindi nga pwedeng i-summon yung member ng House. So, paano naman magiging credible yung pagdinig na yun? Bilang isang miyembro ng mababatas, paano nyo nga re-resolbahin nyo, Kung Toby, no? Alin po? Yung ganong usapin, sapagkat mukhang ang majority ng kasama nyo sa Kongreso ay ayaw naman po ipatawag yung taong dapat hinihiling nyo itawagin. Kaya nga, kung di namin pwede patawag, di ba na kami mag-hearing, di ba? Pabayaan lang independent commission. Pero wala daw sacred cow sabi nung chairman. No sacred cow. Paano walang sacred cow? Hindi nga pwede ipatawag yung member, di ba? Oo nga, no. Anyway, teka lang, ano bang naging dahilan? Tapunta kayo ng Senado kanina. Kayo ba'y formal na may imbitasyon, Kung Toby? Meron po. Ako yung inimbitahan po. Opo. Hindi kayo kasi diba, ayaw nilang ipalabas yung USB dito. So, inimbitahan po ako doon sa Senado. Pumunta naman tayo dahil wala naman po tayong tinatago. Kasi magabat na pahapiyawan nyo kayo na, ano pa gusto nyo idagdag doon sa mahiwagang USB ninyong dala-dala, Kung Toby, kanina? Wala naman, yun lang pinapakita ko lang muna na yun ang mga dapat tanong na mga nasagutin. Pero kayo po, sa pananaw nyo, paano ba natin mapananagot ang talagang mga taong nasa likod nito at paano natin maihinto at sana huli na sa taong ito, yung 2026 budget natin, Kung Toby? Yun, ibigay natin sa Independent Commission. Ngayon naman, mas stricto na po tayo sa paggawa ng budget. So, yun po. Doon sa paraang yun, magkakaroon ng pagbabago. Ang importante, masimulan yung pagbabago at hindi pa pwedeng pabayaang lumala o hindi pwedeng pabayaan magpatuloy itong gating ng klaseng sistema. Paano po ito? Mukhang dumami na po kasi doon sa statement ng mag-asawang Diskaya ay nagbanggit na ng maraming pangalan ng mga kasama niyo po sa Kamara, Kung Toby. Yun nga po ang magiging problema, di ba?
sa dami ng binanggit, wala po akong personal knowledge pagdating sa bagay na yun. Mas mabuting sila lang po ang tanongin natin. Ayun. Pero sa lahat po kasi na nabanggit, lahat sila malinis po ang kamay. Kung Toby, wala daw pong ganon. Ano po, pakiulit po. Sa lahat po ng mga congressman nabanggit, sabi po nila sa kanilang mga reaksyon, malinis po ang kanilang kamay. Wala po silang ginawang anumang anomalya sa pondo mga proyektong ginawa sa kanilang distrito, kung Toby. Hindi ko po masasagot yan dahil hindi ko naman po alam yung circumstansya noon. Tsaka actually nakalabas na po ako nung nag-testify sila. Nako. Nelson, baka meron ka pang gustong idagdag. Ayos na. Kong, baka meron ka pang gustong banggitin na hindi namin naitanong. Dapat po hindi nyo nabanggit kanina. Oo, na hindi nyo po nabanggit. Nalimutan nyo. Wala naman po, okay naman. Wala ba kayo ituturo? Wala naman po. Wala naman. Okay. Magpa-participate pa kayo sa TRICOM kasi nung nakarang araw nakita ko kayo dalawa. Ano gagawin ko dun? Anong gagawin ko dun? Wala, lokohan lang yun. Ganun ba? Kaya pala bigla kayo tumayo isang araw nung sinabing hindi naman pala ipatatawag si Mayor Benji Magalong, hindi imbitahan, bigla na lang kayo tumayo kasi 'di ba sabi nila mag-imbitahan nila tapos ngayon ayaw nila imbitahan. Oho. Nawalan na kayo ng gana. Di ba bakit ganun? Kasi may tinuturo siya nakakuha ng 20%, di ba gusto natin malaman kung sino po yun? Anyway, kung Toby, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Yeah, thank you. Salamat po.